What's up guys? Welcome back again to another Round Ventures vlog. Isang pangmalakasang hike muna tayo bago matapos ang year 2025. Breakfast time bago pumunta sa jump off. Habang naghihintay nga kami ng aming oras ng pag-akyat, kanya-kanya muna kaming warm up, kanya-kanya munang paghahanda bago mabasag ang tuhod at bago umiyak sa major hike na ito sa Mariveles, Bataan. At pagpatak nga ng 2:30 AM ay nagpray na kami, kaunting briefing mula sa aming tour guide at nagsimula na nga kami umakyat sa Mount Tarak. Ang Mount Tarak ay isang bundok sa barangay Alasasin, Mariveles, Bataan. Ito ay bahagi ng Mariveles Mountain Range na kabilang sa mas malaking bulubundukin na sistemang geological sa lugar. May taas na humigit kumulang 1,130 metro above sea level hanggang sa tuktok, habang ang pangunahing ridge nito ay nasa 1,006 meters above sea level. Ang Mount Tarak ay kilala sa magagandang panorama kabilang ang tanawin ng Manila Bay, Corregidor Island at ilang bahagi ng kabundukan ng Cavite at Metro Manila sa malilinaw na araw. Mayaman ang bundok sa forested trails, sari-saring flora at fauna at mga natural na tanawin. Isang kilalang punto ng pahinga sa trail ay ang Papaya River, isang malinaw na ilog at lugar para sa pagpapahinga at posibleng picnic. Ang trail ay kombinasyon ng madaling bahagi sa simula at matatarik at magagaspang na bahagi habang papalapit sa ridge at tuktok. Ito ay kadalasang inire-rating bilang moderate to challenging hike na maaaring tumagal ng 5 hanggang 6 na oras para umakyat sa tuktok mula sa jump-off point. Inirerekomenda ang pagkuha ng local accredited guide, lalo na kung first time ang pag-akyat at para sa kaligtasan. Tip lang para sa mga akyat ng Mount Tarak. Ang dry season, karaniwang November hanggang April, ang pinakamainam na panahon para umakyat upang maiwasan ang madulas at maputik na trail. Dapat magdala ng sapat na tubig, pagkain at angkop na hiking gear. Syempre, isaisip din ang leave no trace principle. Kilala rin ang Tarak bilang isang training ground para sa mga hikers dahil sa kahabaan at timpla ng trail difficulty nito. Kaya't kung gusto mo ng medyo challenging na bundok, subukan muna ang Mount Tarak. Pero tiyakin na ikaw nga ay may tulog at handa ka physically, mentally, at spiritually. Sila nga pala ang aking mga kasama, si Kim, Jelly, best friend ko yan, Randy, Sean, at ang aking bunsong kapatid. Ang ganda ng kalikasan, napakahusay talaga ng ating Panginoon. At ang Mount Tarak was a good choice for my year-end hike, not just for the view, but for the reminder of God's faithfulness. Sa bawat matarik na akyat at nakakapagod na hakbang, paulit-ulit kong napatunayan na kapag nanghihina na ako, doon naman lalong nanghihibabaw ang kanyang lakas. Hindi madali ang trail, pero sa bawat pahinga, ramdam ko ang kanyang presensya. Kapag pakiramdam ko ay mabagal ako, pinaalala ng Diyos na hindi karera ang buhay. Journey ito na may kanyang gabay sa bawat hakbang. Tulad ng taong ito, maraming pagsubok, maraming pagod, pero mas marami ang biyaya. We survived Tarak Ridge! Hindi man malinaw ang lahat ng daan, sigurado akong hawak niya ang patutunguhan. Ending this year with a grateful heart, trusting that the same God who brought me to the summit is the same God who will lead me into the new year 2026. By the way, blessed year everyone! Welcome 2026!
As this year ends, I look back with a grateful heart. Alam niyo ba kung bakit? This year marked growth professionally, emotionally, at spiritually. At syempre, matapos ang almost 13 hours sa tuktok ng bundok, ito, nakababa na kami. Major hike, major faith, major victory. Pagod hanggang buto pero hindi sumuko. See you on my next vlog. Salamat sa inyong panonood.